Kamusta guys? Nanonood po kayo ng The News Listener by Angelo. Now, pag-usapan natin yung mga hindi tugmang mga impormasyon na sinasabi ni Saldico sa kaniyang confession sa Facebook account, okay? At dito sa mga maletang pinost niya online, okay? Bakit natin sinabing hindi tugma? Kasi pinag-uusapan niya yung GAA ng 2025, pero yung mga pictures na pinakita niya mismo doon sa kanyang video, okay, ay merong mga 2024. So, here, let's talk about that, okay? So, pumunta tayo dito sa Philippine Defense Forces Forum na merong 561,000 followers, okay? At sabi dito, isa sa mga nag-message sa kanya, sabi ni Saldico, para sa 2025 budget ang sinabing 100 billion pesos insertion. Pero sa videos niya, 2024, ang petsa ng mga sinabi niyang ebidensya na cash deliveries para kay Speaker Romualdez at kay BBM. Anyari, nag-travel back in time ba? Oh yeah, here, ito, ipapakita ko sa inyo guys ha, kung gaano ka siya ka-contradict, hindi tugma, hindi parang ginawa talagang script, okay? Oh, dito sa isang picture, nasasabi diyan na May 1, 2024, cash out 34 luggages. Okay? Actually, kung iisipin mo talaga, pwede mo talagang i-edit yung mga letters and words na pwede mo ilagay together with the picture. 'Di ba? Pwede mo nang i-edit eh. Ah, yung technology natin ngayon napaka high-tech, 'di ba? At pwede mo ngang lagyan ng maleta ang isang lugar ng ano eh, 'di ba? O yan. So, May 1, 2024. Yung budget process para sa 2025, sa ano pa, ng proseso, I think, before December, before December 2024. Okay? Kumbaga, doon na sila nag-hearing about yung budget ng buong Pilipinas. Okay? Pero dito, meron siyang May 1, 2024. Ano daw? Cash advance? Oh, di ba? Oh, next. January 8, 2024. Oh, cash out. Siya mismo kumbaga, contradicting. Isa pa. June 27, 2024. Same picture, pero yung ano, yung sahig, ganun pa rin, pareho lang. Pero 2024. O paano ano tayo O ano pa, meron pa dito? O yun. So, easy, right? Talagang makikita mo na hindi to, kumbaga, hindi siya talaga yung tunay. Ito yung parang lights, camera, action. Pinag-isipan talaga mabuti para magmukhang kapani-paniwala, right? Oh, easy, easy. Okay. Now, alam na natin yung mga holes, mga butas sa mga video posts ni Zaldico. So, anong tingin natin dito, guys? Sa mga tao nag-iisip ng mabuti, kung yung petsa ay hindi tugma sa sinasabi niyang budget para sa 2025 because now is November 15, 2025, 'di ba? Halos isang taon doon sa May 21, January tapos June. Hindi naman pwede ba 'yun? Parang magka-cash advance ka, meron ng ipapadalang pera, kung 2025 ang sinabi ni Zaldico na meron daw insertion si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Pero yung perang maleta yung pinapakita niya 1 year older pa, 'di ba? Hindi nagtutugma. So, yung kanyang video ay walang kwenta. Bakit? Siyempre, wala nagtutugma. Paano mo paniniwalaan? So, sino ang maniniwala? Ang mga maniniwala dito, yung mga taong katulad ng mga DDS
na hindi talaga nag-iisip para sa kanila, basta merong ganitong impormasyon, nanggaling sa magiging, hero, naging hero na pala sa mga DDS itong si Saldico na, kahit anong impormasyon basta mapabagsak lang si Bongbong Marcos ay okay na okay sa kanila. Ang masaklap dito, yung mga taong, madaling maniwala, 'di ba? Kung hindi ka talaga mapanuri, hindi mo talaga wala kang tinitignan ng mga impormasyon na hindi tugma sa mga sinabi niya tsaka sa video, talagang maniniwala ka agad, 'di ba? So, simple lang, Oh, kumbaga para sa akin walang hindi ito magpapaalab ng mga, puso ng mga totoong naniniwala ng accountability and transparency. 'Yun ang nag-rally noong September 27. Now, mayroong magra-rally this coming, November 16 to 18, 3 araw, okay? Sabi nila, ito ay rally ng, Iglesia ni Cristo kasama, nagiging mas kasama yung ano, yung mga KOJC, sumama din yung PDP Laban, mga miyembro nila. So, sa kanilang pag-rally, okay, and I don't know why, kasi yung mga DDS hindi nila gusto yung rally. Kasi nga kung nagra-rally ka, NPA ka, 'di ba? So kung iisipin mo, sino ba talaga yung pinaglalaban ng mga grupong ito? Para pabagsakin si Bongbong Marcos para i-resign o para iluklok nila si Sara Duterte para maging pangulo, 'di ba? Kasi 'yun ang goal, para pabagsakin yung administrasyon ni Bongbong Marcos. And just to tell you guys, hindi po ako maka-BBM, maka-loyalist. Hindi rin ako Duterte apologist ni Bongbong Marcos. Bumoto ako nung eleksyon sa isang presidente na sana ay nagpabago ng ating Pilipinas. Kaso pinili yung magnanakaw at nagsama yung magnanakaw na dalawa. O, di ba? Okay. Now, pag-usapan natin yung bagong video niya. Okay? So, yan na yan, ha. Yan ang whole, ang mga, kumbaga, mga butas sa mga impormasyon ni Zaldico. Kaya hindi mapagkakatiwalaan yung kanyang confession na yan. Okay? So, let's go sa kanyang post dito. Bago to, just today. Okay, share ko yung tab. At pakinggan natin mula sa kanyang bibig, okay, ang script na binabasa niya. Good. So let's watch this. Clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during Chis Escudero, kasi kung natatandaan nyo guys, si Chis yung Senate President noon. So kung merong ganitong insertion na siya mismo ang nagsasabi na meron, dapat hindi lang siya ang dapat parusahan, si Chis tsaka si Grace po. Kasi si Grace po ay siya yung finance chair, katumbas ng posisyon ni Zaldico sa House of Representatives. Okay, tama? O yan. Sige, continue. in the BICAM. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Walang perang napunta sa akin. Okay? Tandaan natin yan. Wala daw napuntang pera sa kanya doon sa 100 billion. Ang problema natin,
contractor yung pamilya mo. Naging contractor ka bago ka tumiwalag sa iyong company. You started 2019. Okay? At ikaw ay isang kongresista ng Ako Bicol Party List. Tapos nanalo ka ulit, di ba? Tapos ano nangyari? Nangyari yung insertions sa panahon niya. Okay? At meron ba talagang hindi siya nakuha doon sa pera na yon na halos grabe yung kanilang pera, assets, air assets, mga eroplano, mga helicopters, mga ano ba, sasakyan, mga bahay, 'di ba? Tapos meron ka pang anak na influencer nga pinagbibida yung kaniyang mga kung anong nasa kanya, 'di ba? Sino maniniwala sa iyo na wala kang kinuha? O 'di ba? Kaduda-duda. Tapos pumunta ka pa ng Amerika, tapos ayaw mo pang ipakita yung ebidensya, o bakit yun lang pinakita mo? Bakit kulang? 'Di ba? O kung magko-confess ka, nasaan yung ebidensya nung mga messages, tumawag, 'di ba? Simple lang eh. Oh, let's continue. Po ng insertion na punta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Okay, Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na okay. nag-deliver siya sa Forbes Park. 2024. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa May 20, okay. Senado. Picture yan. November. Ano to? Cash advance? Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay lalabas ko po together with this video. Di ba? May 1, 2024. Ito yan, ano pa? Di ba? Okay. Dami June 14. Cash advance. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan. Na si Speaker niya. Sabi nga ni BBM nung na let's do it right at mahiya naman kayo. Hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon. At ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Alright, so yan na yan. Mayroong part 3. So ano guys, ano sa tingin nyo? Nagsasabi ba siya ng totoo? Mukhang dami siyang dinamay. Okay, pati si Cheese. So para sa akin, huwag tayong maniwala sa mga sinasabi nitong tao na to. At ang makaka-benefit ng mangyayari ay ang mga Duterte. Okay, so if you have
Any comments, suggestion, please put it in our comment section, and please like, subscribe if you like this video. Salamat po, and I'll see you sa susunod na video. Thank you.